Be. Hindi naman sa ganun. Ano, Sushi? Kamusta na yung pakiramdam? Ayos lang, Ginong Kilua. Sa palagay ko'y masyado lang ako napagod kagabi. Kilua, ikaw ang nakakita sa kanya, hindi ba? Oo. Matapos tayong maghiwa-hiwalay, merong isang lalaki tumawag sa akin. Ang sabi niya, nakatulog daw sa likod ng Coliseo, isa sa ating mga kaibigan. Pinuntahan ko naman, totoo nga. Kaya dali-dali ko siya dinala sa lugar na to. Patawarin mo ko sa nangyari. Malakas naman ako ngayon ha. Salamat! Sa inyong dalawa, nagpapasalamat ako sa pag-aalaga niyo kay Jushi. Dahil nandun kayong dalawa, walang nangyayari kay Jushi. Maraming salamat. Kaming dalawa nag-imbita kay Sushi sa lugar na yon. Huwag kayo magpasalamat. Masyado naman kayong seryoso. Bakit kung tratuhin niyo naman ako para isang bata? Pasensya ka na. Siya nga pala, Tinongwing. Tungkol ba yan sa susunod ninyong laro? Si Ginoong Ganay humihingi din sa akin ng permiso. Kailan nga ba yan? Sa 15 ng Hunyo, yun ang aking kaarawan. Sige, payag ako. Pero bago dumating ang araw ng iyong pakikipaglaban, ang gusto ko'y magpahinga kayo para gumanda ang kondisyon ng inyong katawan. Kilua, kung hindi ako nagkakamali, blinakmail ka rin nila. Pinagalit talaga nila ako. Oo. Kung hindi tayo binigyan ng permission ni Ginoong Wing, siguradong. Hindi mangyayari yun. Dahil naintindihan tayo ni Ginoong Wing. Talaga? Siyempre. Kaya pala, ipapatalo talaga natin ang laban. Kaya kong gawin yan, pero... Ako hindi. Hindi ako makapagpigil kapag naiisip kong gagawin nila ulit kay Jushi ang bagay na yun. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat alalahanin. Ay, nako. Ako na lang bahala sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang masasaksihan natin ngayon ay ang mahusay na batang manlalaro na natatanggalan Kilua. At ang kanyang makakalaban ay ang malupit na manlalaro si Sadaso. Ang paguhong hinahangaan ng marami ay lalaban kay Sadaso na kilala bilang tagatapos ng baguhan. Ito po ang laro na hindi natin dapat palapasin. Sisiguraduhin kong mananalo ako kay Kilua. Ang batang yun na magiging pang-anim kong biktima. Pagkatapos ng aming laban, siguro naman ang gagawin kong ikapito sa aking koleksyon. Matapos ko silang talunin, kaunting panahon na lamang at sigurado ako na magiging hari ng palapag. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, matatapos ka. Kapag nagkamali kang gumamit ng nen, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung naiintindihan mo, sara mo ang mata mo. Ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari kapag hindi ka tumupad sa usapan. Kung nagkakaintindihan naman tayo, dahan-dahan kang mumulat. Makinig ka mabuti. Wag na wag mo nang ipapakita yung pangit mo mukha sa amin. Tumupad ka sa usapan. Oras na para magsimula ang kanilang laban. Bakit hindi ba nagpapakita yung mamang mayabang? Meron po kaming bagong balita para sa inyo. Ang manlalarong si Sadaso ay wala sa kanyang silid. Wala rin po kami nakitang kahit na anong gamit na pag-aari niya. Mukha pong malinis na malinis ang kanyang kwarto. Ibig sabihin nito ay... Ubus na ang oras. Ayon sa patakaran, ang manlalarong si Sadaso ay talo na. Ang nagwagi, si Kilua. Tapos na! Nakakagulo to mga kaibigan! Ang nabugi ay si Kilua dahil hindi nagpakita ang kanyang kalabang si Sadaso! Hindi nagpakita? Bakit ganyan ang itsura mo? Yan ang pinakamahalagang paraan para manalo, yung hindi naglalaban! Napakagaling talaga ni Kilua! Napakaganda panalo para sa manlalaro si Kilua! Bigla po yata natakot ng kanyang kalaban! Sadaso, ano ka ba? Chay, ang mga matang yun ay nagmula sa ibang mundo. Noong magtama ang aming mga mata, bigla ko na lang naramdaman na napakalaki pala ng pinagkaiba ng aming kapangyarihan. Aalis na ako. Ayokong pahamak ang aking buhay. Maigsing panahon lang ang pinagsamahan natin, pero binigyan ko yan ng halaga. Ito lang ang aking may papayo.
Mag-iingat kayo dahil sigurado kayo na ang susunod. Anong gagawin natin? Itutuloy ko. Lahat ng pandaraya ay gagamitin ko. Isipin mo na lang kung bakit natin isusugal ang ating buhay. Malapit na. Konting tiyagaan na lang ang kailangan. At kung sakaling tayo na magiging hari ng palapag. Pero isipin mo kung paano natakot si Salso. Kaya niya natakot si Salazzo at hindi nagpakita sa akin ay dahil sa kakaiba kong kapangyarihan. Nagkakamali ka. Ha? Wala dong kinalaman ang iyong kapangyarihan. Iniisip ko lang na baka dahil doon, mabigyan ko kayo ng isang babala. Kaya kong gawin kahit kailan ko pagustuhin. Kahit na sa oras na maimbing pa ang iyong tulog. Kahit na ikaw ay kumakain. O kaya kahit nasa banyo ka pa. Makinig kayo sa akin. Sumunod kayo sa patakaran. Dahil kahit ano pa ang mangyari, sinisiguro ko sa inyong kami ang magtatagumpay sa laban. Dapat talaga lumalaban tayo ng patas. Nakakahiya naman sa mga tao eh. Kinong-kilo ah! Anong pakiramdam mo? Dapat ilibre niyo ako dahil nanalo ako. Sige, pero isang siopaw lang ha! Kuripot mo naman oh!